Noong unang bahagi ng 2024, nakatanggap ang New South Wales Police ng mga ulat mula sa ilang automotive finance companies tungkol sa mga kahina-hinalang car loan applications. Marami sa mga loan na may mataas na halaga ang aprubahan para sa mga mamahaling sasakyan. Pero nang suriin ng mga pulis ang mga lokasyon kung saan dapat ay naroon ang mga sasakyan, wala silang nakita. Nararamdaman ng mga pulis na may mali kaya agad sila naglunsad ng formal na investigasyon. Sa unang pagsusuri, natuklasan nila na maraming application ang ginawa gamit ang mga nakaw na identity. Habang sinusundan pa ng mga investigador ang mga financial transaction, lumitaw ang mas komplikadong criminal network. Hindi lang pala car loans ang target. Ginamit din ng grupo ang parehong paraan para kumuha ng business loans, mortgage loans at para pasimpleng makakuha ng pera mula sa iba't ibang bangko sa pamamagitan ng organisado at sistematikong pandaraya. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2025, humantong ang investigasyon sa pag-aresto ng 8 sospek. 2 lalaking leader ng grupo ang kinasuhan ng halos 200 counts ng fraud at money laundering. Sa pagsasagawa ng search warrant, natuklasan ang humigit kumulang 38 million Australian dollars o mahigit kumulang 1 billion sa peso na halaga ng ari-arian. Kabila ang mga mamahaling sasakyan, designer watches at malaking halaga ng pera. Pero kahit na mukhang napahina ng sindikato, mabilis na napagtanto ng mga investigador na may mga pangunahing taong patuloy pa rin kumikilos ng patago. Nang ipinagpatuloy ang pagsubaybay sa mga transaksyon, natuklasan na malaking halaga ng pera pumasok sa bank account ng isang Vietnamese-Australian na babae na si Anya Pan, 53-year-old. Ayon sa investigasyon, nag-migrate si Anya sa Australia noong 2001 at kalaunan ay naging citizen. Siya ay nagmamay-ari ng napakalaking portfolio ng mga ari-arian, kabilang ang isang $9 million o mahigit kumulang 500 million sa peso na luxury mansion sa Dover Heights, isang 4-bedroom property na may sariling private cinema, gym, sauna at high-end swimming pool. Bukod sa mansyon, mayroon din si Anya ng malawak na koleksyon ng mga mamahaling gamit mula sa mga designer handbags hanggang sa 40 grams na ginto na nagkakahalaga ng humigit kumulang $10,000 o kulang-kulang 500,000 sa peso. Natuklasan din ng mga pulis na mayroon siyang $6,600 o kulang-kulang 300,000 sa peso na halaga ng casino chips kasama ang malaking halaga ng cash. Ang pinakatumiklo sa mga investigador ay ang katotohanang mahigit 2 dekada na siyang walang opisyal na trabaho at sa katunayan ay tumatanggap pa ng government disability benefits. Kaya paano nagagawa ng isang taong walang trabaho na mamuhay ng sobrang marangya? Habang pinalawak ng mga otoridad ang investigasyon, nakumpirma nilang ang buong yaman ni Anya ay nanggaling sa iligal na kita mula sa malaking mga fraud scheme. Mabilis siya natukoy bilang isa sa mga pangunahing pinuno ng Penthouse Syndicate, isang organisasyon ng financial crime na itinuturing isa sa pinakamahusay at pinakakomplikado na sindikato sa kasaysayan ng Australia. Ayon sa mga pulis, ang Penthouse Syndicate ay kumikilos na parang isang kompletong organisadong korporasyon ng pandaraya, na ang pangunahing target ay ang mga bangko at financial institutions para makapagnakaw ng napakalaking halaga ng pera. Kaya paano umangat ang babaeng ito sa tuktok ng isang criminal empire sa isang banyagang bansa? Ang sagot ay nasa husay niya sa pagbuo ng kanyang imahe, isang napakalinis at perpektong anyo na nagbibigay sa kanya ng tiwala ng mga tao nang walang pag-aalinlangan. Ilang taon nang nakalipas, nagsimula si Anya na madalas lumabas sa mga pagtitipon ng Vietnamese community sa Sydney. Dumadalo siya sa mga temple festival, death markets at madalas ding nagbibigay ng maliit na donasyon bilang alay. Kaya unti-unti siya nagkaroon ng reputasyon bilang mapagbigay. Sa mga event na ito, ipinakilala ni Anya ang sarili niya bilang isang bihasang manghuhula, isang taong marunong sa astrology, destiny charts at may kakayahang makita ang hinaharap. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumawak ang kanyang pangalan dahil kumalat ang balita tungkol sa umano'y tama niyang mga hula tungkol sa swerte, kayamanan at relasyon. Marami ang naniniwala na kaya niyang tukuyin ang benefactor ng isang tao. Ibig sabihin, kaya doon niya makita kung sino ang malapit ng umangat o umasenso sa buhay. Habang lalo siyang sumisikat, mas marami pang tao ang lumalapit sa kanya para magpahula, magpakonsulta tungkol sa ari-arian o magpa-feng shui upang palakasin ang kanilang swerte. At tuwang-tuwa si Anya,
Itong unang hakbang ng plano niya na matagal na niyang inihanda ng palihim. Kapag nalaman niyang may taong nahihirapan sa pera, agad siyang kumikilos. Naglalagay siya ng matatamis na pangako sa isip ng tao. Kagaya na lamang nasasabihin niya ang kumuha ka ng investment loan o paparating na ang iyong benefactor. O kaya naman ay bumili ka ng bagong sasakyan, palawakin mo ang negosyo mo dahil may malaking biyayang darating. Direkta nitong tinamaan ang kagustuhan ng mga tao na baguhin ang kanilang buhay. Ipinagmamalaki ni Anya na mayroon siyang mga lucky charms o feng shui techniques na kayang paandarin ang swerte. Ngunit kailangan daw muna ng kaunting puhunan upang gumana ang lahat. Dahil sa pagkapit sa pag-asa, marami sa mga biktima ang itinuturing ama loan na pinapakuha niya na parang spiritual offering. Ayon sa kanya, mangutang muna sila, langit ng bahalang bumalik sa kanila. At dahil dito nagsimula silang kumuha ng mga loan, eksaktong ayon sa utos ni Anya. Napakatuso ng kanyang paraan. Hindi niya kailanman inilagay ang sarili niyang pangalan sa anumang loan documents. Ang lahat ng loan ay kinuha sa pangalan mismo ng mga biktima, direkta mula sa mga bangko at finance companies. Ayon sa mga pulis, ginampanan ni Anya ang papel ng direktor, habang ang mga biktima naman ang naging mga pangunahing actor sa kanyang utang scheme. Tinuruan niya sila kung paano punan ang loan applications, kung paano gumawa ng peking malakas na financial profile upang maaprubahan ng bangko ang malaking halaga. Para sa mga biktima na hindi pasado, ipinapadala niya sila sa mga loan brokers na kasabot din ng sindikato upang pikein ang mga dokumento. Simple lang ang kanyang layunin, tulungan ang bawat tao na makahiram ng napakalaking halaga, kadalasan o maabot pa sa daang-daang libong Australian dollars bawat isa. Sa isang kaso, napilit ang isang biktima na kumuha ng 10 magkaibang loan na umabot sa halos 1 million Australian dollars o mahigit 58 million sa peso, galing sa iba't ibang bangko. Saklaw ng mga loan na ito ang car financing, business loans at maging mga home equity lines. Pagka-aproba ng mga loan at paglabas ng pera, agad itong hinihingi ni Anya at ng kanyang mga kasamahan. Ipinapakita niya ito na parang ritual money para buksan ang swerte o di kaya'y sinasabing kailangan niyang i-invest at paikutin ang pera ayon sa gabay ng divine guidance. At syempre madalas niyang ipinapangako na kapag dumating ng benefactor, mababawi nila ang kanilang pera at mas malaki pa ang balik. Sa bawat tagumpay ng loan scheme, kumikita si Anya na hindi bababa sa $100,000 o kulang-kulang 6 million sa peso. Habang ang natitirang pera ay diretsong pinapadala sa mga account na kontrolado ng sindikato. Karamihan sa mga biktima ay halos walang natitira, minsan ilang libo na lang na tinatawag niyang token blessing. Tinataya ng pulis na halos 70 million o mahigit kumulang na 4 billion sa peso ang nanakaw gamit ang parang ito. Kapag nakuha na ang pera, sinisimulan na ni Anya ang proseso ng money laundering. Paborito niyang paraan ang pagsusugal sa kasino. Bit-bit ang imahe ng isang swerte at mayaman na babae. Bumibili siya ng malaking halaga ng casino chips. Maglalaro ng kaunti ng hindi seryoso pagkatapos ay ika-cash out ang chips bilang malinis na pera. Sa isang pagkakataon nakakapag-launder siya ng $340,000 o kulang-kulang na 20 million sa peso sa loob lamang ng 2 buwan sa isang casino sa Sydney. Dahil lagi siya nakakapag-transact ng napakalaking halaga, itinuturing na siya ng casino bilang VIP na lalo pang nagpadali para maitago ang kanyang mga iligal na gawain. Bukod sa casino, gumagamit ang kanyang sindikato ng shell companies, sunod-sunod na bank transfers at pagbili ng mga mamahaling ari-arian upang palabasing legal ang perang galing sa krimen. Kapag tuluyan ng malinis ang pera, hindi na nag-aaksaya pa ng oras si Anya sa pag-i-enjoy ng kanyang yaman. Pinalawak niya ang kanyang mga ari-arian, bumili ng mga bahay, lupa, mamahaling sasakyan, gold bars at mga mamahaling alahas. Pagsapit ng May 2025, lumitaw sa business records ni Anya na may bago siyang kumpanya na nakarehestro sa Lewisham na malamang ay ginawa para paglagyan ng mga ari-arian. Isang buwan lang ang lumipas noong June 2025. Bumili ang kumpanya na yon ng isang 9 million Australian dollars na mansyon sa Dover Heights. Mabilis na naging headquarters ni Anya ang marangyang bahay, pero hindi doon nagtapos ang lahat. Bumili rin siya ng isang 3.5 million o mahigit 200 million sa peso na apartment sa Rose Bay na ipinangalan sa kanyang anak.
pati na ng ilang mamahaling sasakyan at karagdagang gold bars para itago. Kasama niya sa buong operasyon ang kanyang anak na si Tita o tawagin na lang nating si Thea, 25 years old. Si Thea ang nagsisilbing mahalagang kasabwat, tumutulong sa kanyang ina sa mga financial transaction, pag-withdraw ng pera at paghawak ng mga ari-arian. Napuno ang kanilang social media ng mga marangyang party at bakasyon sa iba't ibang bansa. Sa paningin ng publiko, si Anya at ang kanyang anak ay mistulang kabilang sa mga elite. Walang kahit sinong mag-aakala na ang karamihan ng kanilang yaman ay galing sa paghihirap ng sarili nilang komunidad. Pagkatapos ng ilang buwan ng surveillance at pangangalap ng ebidensya, napagpasyahan ng mga pulis na oras na para tapusin ang operasyon. Alas 6 ng umaga noong November 12 nitong taon, tahimik na pinalibutan ng Middleton Task Force at ng Elite Raptor Squad ang mansyon ni Anya sa Dover Heights. Umakyat ang mga opisyal sa bakod ng kapitbahay upang makalapit ng hindi napapansin. At nang nasa pwesto ng lahat, ibinigay ang utos. Binuwag ang pinto ng mansyon at mabilis na pumasok ang tactical units sa loob. Nagising sa gulat sina Anya at ang kanyang anak, napasigaw at halatang nalilito sa nangyayari. Ilang minuto lang lumipas, kapwa sila na aresto at sinailalim sa kustodiya. Agad namang sinimulan ang masusing pagkahalughog sa buong mansyon. Natuklasan ng mga pulis ang napakaraming financial documents, loan application, bank files, at maingat na inilista ni Anya ang mga pangalan ng kanyang mga kliyente. Ang pinakakapansin-pansin na isang itim na ledger notebook na nakita sa kanyang Fincher-inspired na opisina. Naglalaman ito ng halaga ng loan ng bawat biktima, porsyento ng tubo at mga handwritten Fincher notes sa gilid. Bukod sa mga papeles, nakakuha rin ng mga pulis ng dose-dose ng cellphone at electronic devices. Mahalagang ebidensya na naglalaman ng mga mensahe at email sa pagitan ni Anya, kanyang mga kasabwat at mga biktima. Kinuha rin ang mga designer handbags na maayos na nakadisplay sa kanyang wardrobe na pinahihinalaang binili gamit ang iligal na pera. Sa loob ng kanyang safe natagpuan ng mga pulis ang mga gold bars, casino chips at malaking halaga ng cash. Karamihan ay malaking denomination, isang karaniwang palatandaan ng money laundering. Lahat ng ebidensya ay kinuhanan ng larawan at inirehestro sa mismong lugar. Kasabay nito ay finis din ng Crime Commission ang lahat ng ari-arian na pagmamayari ni Anya at ng kanyang anak kabilang na ang Dover Heights Mansion, Rose Bay Apartment at lahat ng bank accounts sa pangalan ni Anya at Thea. Ginawa ito pang hindi nila mailipat o maitago ang pera at para masiguro na maikukumpiska mga ito kapag napatunayang guilty. Kasabay ng pag-aresto kay Anya ay pinatawag din ng mga pulis ang maraming tao para tanungin. Karamihan ay mga biktima na kumuha ng mga loan dahil sa utos niya. Sila ay mga Vietnamese immigrants sa Australia. Kadalasan, nasa middle age at nasa mahina o hindi matatag na kalagayan. Maraming umamin na hindi nila alam na bahagi pala sila ng isang kriminal na gawain. Akala nila, tumutulong lang sila sa isang future master na gumagawa ng espiritual na ritual at nakakatanggap sila ng biyaya kapalit nito. Sa isang pamilya, maraming miyembro ang nahila sa utang. Utang dahil sa naniniwala sila kay Anya. Nang oportunidad na ito ay para yumaman at makakatulong para mabago ang kapalaran ng buong pamilya. Nakakalungkot dahil ang ilan sa mga biktima ay naaresto rin at kinasuhan bilang bahagi ng sindikato. Ngayon, hindi lang nila kailangang bayaran ang malaking utang sa bangko na nakapangalan sa kanila, kundi haharap din sila sa kaso ng money laundering. Nang mahuli si Anya, naniwala mga investigador na naabot na nilang pinakamataas na bahagi ng grupong ito. Natuklasan ng mga pulis na si Anya na ang kinuha na mamuno sa sindikato matapos maaresto ang dating leader noong kalagitnaan ng 2024. Dahil dito may paliwanag kung bakit bigla siya naging mas agresibo sa paggastos. Sinamantala ni Anya ang pagiging leader at inikot niya ang buong network para sa sarili niyang kapakanan. Pero sa unang mga pahayag niya, halos wala siyang sinabi. Tahimik lang siya o itinanggi ang mga paratang at iginiit na tumutulong lang daw siya sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapautang. Ang anak niya na si Thea sa kabilang banda ay nakipagtulungan at nagbigay ng ilang impormasyon tungkol sa mga bank account at mga kasabwat, siguro umaasa na mababawasan ang kanyang parusa. Sa pinalawak na investigasyon, nagsimula maghinala ang mga pulis na may tumulong sa sindikato ng mga profesional tulad ng abogado, accountant o empleyado ng bangko.
Maaaring nagbulag-bulagan ng mga ito o aktibong tumulong sa paggawa ng mga peking dokumento at pagtatago ng pinanggagalingan ng pera kapalit ng komisyon. Desidido ang mga pulis na sirain ang buong network dahil imposible raw na ang isang $70 million o kulang-kulang na 4 billion peso na pandaraya ay nagawa lang ng 2 tao. May mas malaki pang grupo na nasa likod nito. Nakipagtulungan ngayon ang mga financial investigator sa Australian Securities and Investments Commission para sundan ang daloy ng pera na pumapasok sa mga lawyer trust accounts, pati na rin ang mga property na binili ng grupo. Nag-aalala ang mga otoridad na ang malakihan nilang pagbili ng mga ari-arian ay maaaring magpasipa ng presyo ng mga bahay, lalo na sa Eastern Sydney. Sa katunayan, ang mag-inang Anya at Thea ay nakatawag ng pansin nang bumili sila ng 2 mamahaling property nitong 2025. Dahil dito biglang tumaas ang presyo ng mga bahay sa paligid matapos ang malalaking transactions. Dahil sa bigat ng kaso, agad na tinanggihan ang bail ni Anya pagkatapos siyang maaresto. Ayon sa korte, dahil sa dami ng assets niya at sa dati niyang paggamit ng maling pagkakakilanlan habang ginagawa ang mga krimen, mataas ang posibilidad na tumakas siya lalo na sa ibang bansa. Kaya kailangan siyang manatili sa kulungan habang hinihintay ang susunod na hearing. Sa kabaligtaran, ang anak niyang si Thea ay pinayagang mag-bail pero may mga kondisyon. Marami nagulat sa desisyong ito pero nang suriin ang papel niya at ang sitwasyon, nakita ng korte na makatwiran ito. Una, mas kaunti ang kaso laban sa kanya kumpara sa kanyang ina at mas magaan din ang posibleng parusa niya. Pangalawa, bata pa si Thea at hindi siya ang utak ng operasyon. Sumusunod lang siya sa utos ng kanyang ina kaya mas mababa ang panganib na tumakas o gumawa siya ng mga paglabag. Pangatlo, matagumpay na ipinakita ng depensa na wala siyang criminal record, may maayos na tirahan at malamang ay susunod siya sa lahat ng kondisyon ng bail. Dahil dito nabawasan ang pangamba na tatakas siya. Inatasan ng korte si Thea na manatili sa isang nakatakdang tirahan. Ipaalam agad sa pulis kung may pagbabago. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga saksi at hintayin ang kanyang hearing na naka-schedule sa January 2026. Pagkatapos ng paunang investigasyon, formal na kinasuhan si Anya ng 40 criminal cases. Ang pinakamabigat dito ay ang pamumuno sa isang organisadong criminal group, isa sa pinakamataas na antas ng krimen sa ilalim ng batas ng New South Wales na nagsasabing siya ang pinuno ng sindikato. Sa batas ng New South Wales, ang kasong ito ay may pinakamataas na parusang hanggang 10 taong pagkakakulong o maaring mas mataas pa. Mayroon din siyang 19 na kaso ng pagkuha ng pera gamit ang panlilinlang sa mga taong kinuhanan niya ng pera. Bawat kaso ay karaniwang tumutukoy sa isang peking utang o isang biktima. Ang katotohanang may 19 na kaso ay nangangahulugang natukoy ng mga investigador na hindi bababa sa 19 magkakahiwalay na pandaraya ang ginawa ni Anya. Ang bawat kasong ito ay may maximum na parusa na hanggang 10 taong pagkakakulong. Kung pagsasama-samahin at sunod-sunod na ipapato ang mga ito, posibleng umabot sa maraming dekada ang magiging sentensya niya. Mayroon din siyang 13 kaso na may kinalaman sa paggamit o paghawak ng perang galing sa krimen. Ibig sabihin ang paglilinis o paglabas ng pera na iligal na nakuha para maitago ang tunay na pinanggagalingan nito. Bawat kaso may parusa hanggang 15 years na pagkakakulong. Bukod pa rito ay kinasuhan din si Anya ng 5 kaso na may kinalaman sa paggamit sa pagkakakilanlan ng ibang tao, gaya ng paggamit ng ID ng iba para gumawa ng malalaking krimen sa pera, tulad ng pagpeke ng loan applications. Ang bawat kasong ito ay may katumbas na ilang taong pagkakakulong. Sa huli, mayroon din siyang 2 kaso ng tangkang panloloko na nangangahulugang sinubukan niya magsagawa ng pandaraya pero hindi ito nagtagumpay. Alinman dahil nahuli ito o hindi tinanggap ang kanyang ginawa. Ayon sa batas, ang mga tangkang krimen ay may parusa rin na halos kapareho ng ganap na nagawang krimen. Sa kabuuan, napakahaba ng listahan ng kaso laban kay Anya. Kung ipapataw ang lahat ng maximum na parusa ng sunod-sunod, maaari siyang umabot ng mahigit 100 years sa kulungan. Sa totoong proseso, isinalalang-alang ng korte ang iba't ibang salik bago magpasya kung sabay o sunod-sunod ang mga sentensya. Kahit ganon, ayon sa mga legal expert, dahil sa laki ng pandaraya, halos tiyak na makakakuha si Anya ng maraming dekada ng pagkakakulong kung napatunayang guilty sa mga pangunahing kaso.
Para naman kay Thea, mas kakaunti lang ang kaso dahil pangalawang tao lang siyang sangkot. Kinasuhan siya ng 2 kaso ng panloloko, 2 kaso ng pang-aabuso sa pagkakakilanlan, 1 kaso ng money laundering na may halagang mahigit $5,000 o kulang-kulang na 290,000 sa peso, at 1 kaso ng pakikilahok sa isang kriminal na organisasyon. Bagamat magkapareho ang mga kaso ni Thea sa mga kaso ng kanyang ina, mas magaan at mas mababa naman ang bigat ng mga ito. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng maksimum na parusa, maaari pa rin siyang makulong ng maraming dekada. Pero kung makikipagtulungan siya at kung tanggapin ng korte na kumilos lamang siya ayon sa utos ng kanyang ina, maaari siyang makatanggap ng mas magaan na sentensya. Malaki ang posibilidad na humingi si Thea ng mas magaan na parusa dahil sa kanyang maliit na parte sa krimen at dahil bata pa siya. Maaari rin siyang pumasok sa plea deal para sa mas mababang kaso. Ang kaso ay umakyat na sa mas mataas na korte dahil sa bigat nito. Ang susunod na pagdinig ay itinakda sa January 15, 2026 para kay Anya at January 23 naman, 2026 para kay Thea. Sa panahong iyon, muling riripasuhin ng korte ang lahat ng ebidensya. Maaaring mag-utos ng dagdag na investigasyon at posibleng pagsamahin ng mga kaso ng mag-ina kasamang iba pang sangkot sa isang malaking paglilitis. Dahil sa dami ng ebidensya at bigat ng mga kaso, inaasahang mahaba at mabagal ang magiging proseso sa korte. Ang kasong ito ay nagsilbing malaking babala hindi lang sa Vietnamese community sa Australia kundi pati sa lahat, tungkol sa panganib ng bulag na paniniwala sa mga spiritual gift. Totoo, lahat tayo ay umaasa sa magandang kapalaran sa buhay. Pero ang paniniwalang mabibili ang swerte o ang pag-asa ng lubusan sa mga hula tungkol sa kapalaran ang naging dahilan kung bakit marami ang naluloko. Sa matinding pagnanais na mabago agad ang buhay, lalo na kapag dumaan sa hirap, ay siya mismong kahinaan na sinamantala ni Anya. Kaya ang tanong, paano natin maiiwasan at mapoprotektahan ang sarili laban sa ganitong klase ng panlilinlang? Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!